Good afternoon. I am Roland Balyao, the nominee of Bida Katagumpay Party List, which stands for Bayan, Itayo ang Dangal ng Agrikultura, kasama sa Tagumpay. This is an agricultural sector party list. So, if you want to ask questions regarding our party list, you may do so. Okay, meron pong tanong. Anyone? Jeffrey. Hi sir, good afternoon po. Is this the first time po natatakbo po inyong grupo sa party list? Opo. Ayan. Ano po yung mga programa po na ilalatag po natin para sa sektor ng agrikultura? Opo. Ang una-una po talaga po is nagsimula po ito kasi nung time ng pandemic. Kumbaga nung pandemic po, wala naman po talagang pinili kung sinong mayaman, sinong mahirap, sinong may aral, sinong wala. Iisa lang po ang hinanap natin, yung wag pong kakalaban sikmura natin. So nagsimula po ito nung kami po sa sobra po nung edad po namin na medyo may edad na po kami, nagkatuwaan po kaming magkakaibigan. Sabi ko baka bukas hindi na uso pera. Sarado na bangko, wala na mapagbilan. So sabi ko bumili tayo ng 3 pirasong truck at lumabas tayo. Kasi kaysa naman mag-isip bata tayo, puro bata na lang kasama natin sa bahay. So napunta po kami somewhere in Sariaya, Quezon. Doon po nakakita po kami na magsasaka na kung saan may mga pananim po ng mga gulay. Binili po namin. Sabi namin sa mga magsasaka, kwentahin na lang kung magkano, konting tubo, bilhin namin. So nabili namin, nagawa pa po namin ang gusto namin gawin. Medyo nakainom kami, nakapagkwentuhan, alam namin bawal. Pero pagbaba po namin, pinamigay po namin sa mga pantries. So sabi ko maganda pala. After 2 weeks, tumawag naman po, taga San Jose, Batangas. Pinagbenta naman po yung mga itlog. 5,000 tray na itlog sa 100 pesos. Sabi ko, pwede na. Kasi baka bukas nga, wala na, hindi na uso pera. So binigay namin. Binigay din namin. Natuwa yung mga tao, sabing ganun. Nagbago pa kakain nila. Imbes sa sardinas at noodles, itlog naman. Tapos, dumating naman po, mga manok, okay naman. Sasabi ko, why not na bigyan natin ng importansya ang mga magsasaka. Kasi yung pala yung panahon na tinapik tayo, iisa lang pala kailangan natin yung makakain natin Pero hindi na bigyan ng pahalaga ang mga magsasaka. At kami naman po mga magsasaka, ayaw po namin namang mabubuhay kami sa pagsasaka, mamamatay din kami sa pagsasaka. So ang plataforma po talagang inaano namin is, paano natin mahihikayat ang mga magsasaka na kumuha ang kanilang mga anak ng agricultural courses. So nung kami po ay dinidepensa namin ito, ang sabi ko nga po, bakit kaya hindi natin pag-aralin ang mga anak natin sa agrikultura na kung saan after nilang graduate, yung isang kaprasong papel na diploma ay lalaki pa naman po ng at least 1 hektarya, 5 hektarya lupa na pwede nilang paunlarin. Sa laki po, sa dami po ng mga lupang na sabihin po natin nakumpiska under sa CARP. Baka pwede po nating maipamahagi. Yun po ang tututukan po namin ng pansin. Meron pa pong katanungan? Okay, go ahead, Iho. Pakibanggit lang ng pangalan mo at ng media organization, please. I'm Jesse Brosas from Aliw Channel 23. Sir, if ever, sir, tanong ko lang, sir, pag nakapasok ang iyong party list, sir, ano po yung nowadays, sir, tumataas sa mga bilihin pagkain specific, sir, ano po ang malalatag niyong programa dito, sir? Opo. Totoo po, yung sinasabi ko nga po, yung pagtaas po ng presyo ng bilihin, hindi po yan nagsimula doon sa pananim Yung pagkatapos mong maani ang mga produkto, yung produktong galing sa lupa hanggang makarating po sa bagsakan. Sabi ko nga po, yung usap-usapan po namin mga magsasaka, yung anihin po namin, maliit lang ang puhunan. Pero yung makarating from Sariaya, Quezon, papunta po ng Tanawan, Batangas, ang bagsakan, yung po ang pinoproblema namin. At ano po yung problema namin? Yung transportasyon, yung gasolina. Pwera pa po doon, yung mga sinasabing nakakasalubong naming mga Koreano. Ito yung usapan po namin. Ano po yung Koreano? Yung pag hinarang po kami, ang sasabihin, magkano Korean?
Yung po yun. Kaya sabi ko nga, anong dapat namin gawin? Nung andun po kami sa NBank, sabi ko nga po, bakit hindi tayo magkaroon ng isang parang cable car? Kasi ako po, nung magpunta po ako sa Hong Kong, dati sumakay po ako ng cable car, medyo natakot ako, nalula. So from Quezon to Batangas, iki-cable car, baka pwede, dahil wala pa naman po ako nakitang mga baka, kalabaw, na nalula pag sinakay sa cable car. Yung piling ng saging na kulay berde, pag nakarating yun doon, sinakay sa cable car, baka berde pa rin. So, kailangan lang talagang tulungan ng ating gobyerno na masustainahan yung mga proyektong ganitong klase na alam naming imposible. Pero bakit nga po yung tulay na nakalutang po sa dagat, nagagawa, yung po kayang cable car, pwede rin po yun. Follow up po, paano nyo po susolusyonan ng mga oversupply na produkto po? Well, oversupply ng produkto, saan po ba nagsimula ang oversupply? Kami po kasi magsasaka, alam namin kung paano po yung magiging supply po, kung sosobra po ang supply. Pero, ang sinasabi nga po natin kasi, yung oversupply minsan dahil sa maraming importasyon Pero ang local produkto po natin talaga kulang. Kasi tayo pong mga Pilipino, talagang likas po tayo mapamili sa ating kakainin. Kaya minsan kung mayroong ganitong produkto, ayaw ko ito kasi may variant, ibang klase. So doon po siguro nagkakaroon ng oversupply. Pero talaga po pagkain po ang hanap natin. Okay. Meron pa pong tanong? Wala na. Okay, wala na po. So thank you po. Maraming sir. salamat Oo. po. Another photo op po sa gitna. Saan? Ito lang po. Okay, salamat po. Sir, yung integrity pledge po.